Doktora Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Simbahan Family, Janet Baranda and Family, Jojo and Pat Azores and Family, Michael Angelo Baranda. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Michael Angelo Baranda. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rowena Ramos, Raymond Damiles. Para sa tanging kahilingan nina Pablo Virgilio S. Cardinal David, Vom, Jerry Santa Maria, Gina Morales Reyes, at Esther Javier. Para sa kaluluwa nina Holy Father Pope Francis, Lorenzo U. Dumlao, Pilar Rodriguez Lucas, Efren Castañeda, Leonardo R. Abeleda, Elena P. Garde de Vega, Nicholson S. Abeleda, Angel Sihupo Sr., Lydia Galang Sihupo, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Belia Quirol, Lourdes Yupanco Sare, Denisa Barbon Makiling, Benjamin Galauran, Nina Gaza Robles, Alicia Villanueva Cruz, Concepcion and Manuel Malaito Jr., Ernesto Malyari, Ernesto Gonzalez, George and Josie Trinidad, Luis Ponce Adante Sr., Virginia Guillen Adante, Serafin Guillen Adante Sr., Emmanuel Guillen Adante, Eduardo Adante Ramos, Felipe San Jose Ramos Sr., Jr., Leopoldo Olais Abarientos, Leonino Ros Cruz Abarientos, Delphine Jack Escaño Cruz, Alfonso Buhain Cruz, Monica Bartoses, Manuel and Dominga Barili, Emelina Delconid, Remedios Delconid, Basilidis and Manuel Asis, Emiliana Daconid, Miguel and Conchita Briones, Sariaco and Sayong Monte Agudo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin ang inyong pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw ng ating simbang gabi na may temang Siwan, mapagkumbaba at matapang.
Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambukan na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikawalong araw ng simbang gabi. Habang papalapit tayo sa pagdiriwang
ng pagsilang ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos tulad ni Juan na dakilang tagapagpakilala kay Jesus. Meron din tayong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ang Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubong ang iyong salita na ibanalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkalubong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitayo ang lahat. Harit patong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya't hinadadyan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito? Pinakaiisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po, Father George. Pwede po bang pumalakpak ang mga nakakawalong araw na ng simbang? Pwede rin po bang pumalakpak yung mga taong hindi nakakakumpleto ng simbang gabi? Alam po ninyo, kanina habang ako ay naglalakad mula sa pintuan ng ating simbahan, papunta po dito sa altar, ang mga nakikita ko po nagsisimba tuwing 4:30 ng madaling araw na nagsusumikap na gumising ng madaling araw upang makakumpleto ng simbang gabi. Nakikita ko po ang kanilang mga mata na parang inilalaban na lamang nila na gumising sa madaling araw. Kaya po, palapakan po pa rin po natin ang mga nagsusumikap na mga tao na magsimba ngayong araw ng simba. Mga kapatid, sa ating pagdidilay sa umagang ito, isang salita po ang gusto kong bigyang tuon at pansin. Ang salitang sorpresa. Alam po ninyo, kapag tuwing araw ng Kapaskuhan o panahon ng Kapaskuhan, karamihan po sa mga tao ay nagbabalot ng regalo at ibinibigay ang regalong ito sa mga taong gusto nilang bigyan ng regalo. At binabalutan po ng iilan sa inyo ang regalo upang magkaroon naman ng elements of surprise kapag ikaw ay nagbibigay ng regalo. Minsan naman po, kapag umaadat siguro kayo ng Christmas party, kinakailangan kapag merong exchange gift, meron po tayong code name upang hindi malaman na nakabunot sa inyo kung sino ang kanyang nabunot upang siya mismo ay ma-surpresa. At alam po ninyo, natatandaan ko tuloy nung bata pa lamang ako, kapag ang mga magulang ko ay tinatanong ako
sa Pasko. At kapag nakita ko sa ilalim ng aming Christmas tree sa bahay na may mga nakabalot na regalo, tinatanong ko po kagad ang aking mga magulang. Sinasabi ko po sa kanila, ano po kaya itong regalo ninyo sa akin? Sasabihin po sa akin ng mga magulang, it is for you to find out because it is a surprise. Marahil po mga kapatid, sa buhay po natin ngayong darating na Kapaskuhan, ito po mismo ang isang elemento ng Pasko na talagang pinapanatili natin ang elemento ng sorpresa. Sapagkat ang taong nagsusurpresa sa pagbibigay ng regalo, gusto niyang ipadama ang pagmamahal, magbigay ng kagalakan at lumikha ng makulawgang ugnayan. Kaya nga po kapag tayo mismo ay nag-e-effort na magbigay ng sorpresa sa isang tao, pinalalalim nito ang ugnayan ng taong ito sa taong kanyang sinusurpresa. At ito po mismo ang gustong iparating sa atin ng ating mga pagbasa sa umagang ito. Ang Diyos mismo ay nang susurpresa. God is a God full of surprises. God is a God of many surprises. God gives you surprises. At ito po mismo ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, na kung saan ang mga tao sa paligid ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth ay sinurpresa mismo ng Diyos. Sinabi pa lamang ng unang magdadalang tao si Elizabeth na ang pangalan na magiging anak nila ay walang iba kundi Juan. At mismong sinabi ni Elizabeth nung pagkatulik kay Juan na ang pangalan niya ay Juan at hindi Zacarias Jr. Alam po ninyo, sa tradisyon po ng panahon nila Elizabeth at Zacarias, ang pinakamainam na pamamaraan ng pagpapangalan sa isang tao ay ibase ang pangalan nito sa kanyang ama. Kaya nga po, sinasabi ng ilang mga magagaling sa Biblia na kapag ang tao ito ay naipanganak, kinakailangan ang kanyang pangalan ay nakaangkla sa pangalan ng kanyang ama. Pero mismong ginulat ng Diyos ang mga tao sa paligid ni Zacarias. Kahit mismo si Zacarias na pipi at bingi ay nakapagsalita nung mismong pinangalan si Juan na Juan. At sa unang pagbasa from the book of the prophet Malachi, ito din po mismo ang sinasabi sa unang pagbasa. Sinasabi mismo ng unang pagbasa, ang Panginoon sa inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ito po mismo ang palalapos sa atin. Ang Diyos mismo ay nang susurpresa. Dumarating ang Diyos sa hindi natin inaasahan na pagdating. Dumarating ang Diyos higit sa ating kaalaman. Kumikilos ang Diyos base sa kanyang kalooban. Pero magandang tingnan po natin sa ganitong perspektibo. Paano ba ipinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang surpresa? Dalawang bagay lamang po ang ating pagnilayan. Unang bagay, dumadating ang Diyos sa kahinahan at katahimikan. God surprises has a purpose. At sa Ebanghelyo po na narinig po natin ngayon, nung mismo ang Diyos ay nang surpresa sa Kanya, maraming mga tao ang naniniwala na sa pagkatao mismo ni Juan, sumasa Kanya ang Panginoon. At dahil po dito, marahil marami sa mga kapitbahay ni Zacarias at ni Elizabeth ang lumalim ang pananampalataya at mas lalong lumalim ang kanilang pagsunod sa Diyos. At ito rin po mismo ang gawin ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ang
kanyang sorpresa ay pinapalalalim niya ang ating ugnayan sa Kanya. Kapag ang Diyos
pwede niyong ibigay para sa Kanya. Magsitayo ang lahat. Habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap, ihanda para sa Kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay ng iyong kaloob sa lahat ng lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumaon naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama naming Diyos, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbubuhatan ng aming manunubos na nanamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang luminingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa namang yan ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kayo mo banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at Pablo Virgilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkitapatay kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa na may pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng manakagay na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Pagsilugod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalaala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito po ay para sa RNF Audio Sound System. Mayroon po tayong ipinamimigay na sobre, alay sa Pasko. Maaari ninyong itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng ating parokya. Available na po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari po ninyo itong ma-avail o mabili sa opisina ng parokya o sa labas na simbahan. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng ating parokya o sa labas ng ating simbahan. Maraming salamat po sa mga nag-alay para sa ating pamaskong handog. Bukas, sa ikasyam na araw ng ating simbang gabi, ang ating pong iaalay bilang ating pamaskong handog ay corned beef. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikisa para sa ating ikawalong araw ng simbang gabi. Magkita po muli tayo bukas sa huling araw na ikasyam na araw ng ating simbang gabi. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo amang nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa itong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng butihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eucharistia. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.